ang isa sa pinanghihinayangan ni Reka. Hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na makapagpaalam ng maayos sa kanyang amang pumanaw kamakailan sa cancer ng urinary bladder. December 1 po, 2023. Nung dinala na po siya sa ospital, nung gabi na yun, nawala na rin siya. Wala na siyang hinabilin. Nag-expect kami na mapapanaginipan namin siya kasi imposibleng walang sasabihin si Papa. Nang tila may bumulong daw kay Reka. Hindi man siya nagpaparamdam sa panaginip. Baka binibigyan niya ako ng hint na mahanap ko yung sulat. Nasa isip ko lang na baka meron. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit ng ama. Nandun po ako sa tindahang iniwan niya. Narating ako dun sa luma niyang cabinet. Binuksan ko siya isa-isa. Meron ako nakita sa ilalim. Naka-plastic siya. Planner siya. Binuklat ko. At nagulat si Reka sa kanyang nadiskubre. Doon ko na nakita yung sulat ni Papa. Yung message na gusto niyang sabihin sa amin. Mga anak, sakaling mauna ako sa mama nyo, siya pa din ang bahala sa mga naipundar natin. House and lot sa Sitsunara, farm sa Shain, lote sa Bagong Silang. Nandun lahat. Pero papaanong nagkaroon ng ganito karaming ari-arian ang kanyang ama? Gayong nagbabantay lang daw ito sa tindahan. Dito sa Buena Vista, Quezon Province, binuo ni Reynold ang kanilang pamilya. Kasama ang misis niyang si Aleli at ang mga anak nilang sina Reka at Rayleigh. Napakabuti pong asawa at talagang maginhawa po ang buhay ko sa kanya. Nung bata pa po kami, ang papa ko po ay isang lineman. Pero si Reynold na aksidente Nahulog po siya sa tulay, nabali yung spinal cord niya. hanggang tuluyan na siyang nabaldado. Sobrang hirap po talaga. Nung una, in denial pa ako. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Simula po noon, nandito na lang po siya sa bahay, nakahiga. Si Aleli napilitang magtrabaho sa ibang bayan bilang empleyado ng isang pribadong kumpanya at solo niyang itinaguyod ang kanilang pamilya. Natuto na po kaming maghanap buhay, magtinda po kami sa school para pambaon po namin. Nung una po halos hindi niya matanggap na gano'n na siya. Lagi niya sinasabi sa akin na may nakikita daw po siyang isang tatay na kapag uuwi sa bahay nila na laging may dalang tinapay. Gusto ko ganito din, pero paano ko magagawa? Hanggang taong 2012, si Reynold nagtayo ng tindahan. Pinag-loan po siya ni Mama ng 20,000. Ang naging setup si Papa, taga-sukli dun sa tindahan, tapos may kinuha lang silang isang boy na siya po ang taga-bigay. Binata pa po talaga yan, medyo mahigpit na po talaga sa pera yan. Lagi niyang iniisip ay pamilya niya, maipag-ipon ng pamilya niya. Napalago po niya napalago ang tindahan. Sobrang proud. Nakabilangan ng kondisyon niya, na-provide niya lahat na pag-inahawa niya yung buhay namin. Pero Abril nitong nakaraang taon, meron siyang napansin. Parang may dugo yung ihi. Ayaw niya pong magpadala sa ospital. Hanggang sa Umihi na talaga siya ng dugo. Doon na naalarma sila Mama. So dinala na siya sa ospital. Yun yung anesthesia ay kaya ka nakatulog. Hindi sinabi sa inyo kung ano yun. nalaman nilang si Reynold may cancer sa urinary bladder. At nito ngang nakaraang buwan lang, tuluyan na itong namatay. Sana inagapan namin. Sana humaba pa sana yung buhay niya. Hanggang nakita ni Reka ang isang planner kung saan nakasulat ang parang last will and testament ng kanyang ama o ang kanilang mga mana. Kay Rica, house and lot, farm Shashain, 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot, farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. Bukod sa pera at ari-arian, si Reynold meron pa raw pamana sa kanila na talagang nagpaluwa sa kanilang mga mata. Hati sa gold. Paanong nagkaroon ng ginto ang isa lang nakatutok sa sari-sari store at baldado pa? Ang detalye ng mga pamanang iniwan ng kanilang ama na nagpaluha at nagpaluwa ng kanilang mga mata. Ibubunyag na sa aming pagbabalik. Si Reka may nadiskubring notebook o kwaderno ng namayapa niyang ama kung saan nakasulat ang listahan ng parang mga mana para sa naiwan nitong pamilya. Kay Rica, house and lot, farm Shashain, 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot,
farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. At ang kahanga-hanga rito, lahat ng ito, mga naipundar at naipon ni Reynold mula sa higit isang dekada niyang pagtitinda kahit pa siya'y baldado. Nakapag-ipon po siya, nagulat na nga lang po kami after 2 years, 3 years, nagpagawa po siya ng malaking bahay. Yun na nga po ito tinitirahan ng kapatid ko ngayon tsaka ni mama. Ipon po uli siya after po ng pandemic. Nakapagpatayo po siya ng isa pang tindahan. Para naman daw po sa akin, nakapag-invest po siya ng farm sa Barangay Siain. Bago po siya mamatay, nakapag-invest po siya ng isa pang farm na para naman daw po sa kapatid ko. Lagi po niya sinasabi na in case mawala ako, may bibigay ako sa inyong dalawang magkapatid. At may isa pa raw itong ipinamana sa kanila, ang mga naipon nitong alahas na ginto. Ipag-provide niya po kami ng mga alahas. Siya po ang nagbigay nito lahat po ng alahas na nasuot ko. Nung nabubuhay pa raw kasi si Reynaldo, isa pala sa pinasok nitong negosyo, pagba-buy and sell ng ginto. Natuto din po siyang mamili ng gold. Nung pong medyo mababa pa yung presyo ng ginto, nag-ipon po siya ng nag-ipon. Ipinapagawa po niya ng alahas, parang ikino-convert niya yung pera sa ginto para tumataas daw po ang value. Magkano kaya ang kabuang halaga ng pamana ng kanilang ama? Sa akin po siguro po aabot po siya ng 5 million. Kung pagbabasehan natin yung batas, napaka-specific or kinakailangan meron kang mga sundin na alituntunin para makonsider na last will. Pag sinabing holographic will, ito yung sulat kamay na ginawa ng isang tao kung saan dito niya nilalagay kung papaano niya gusto hati-hatiin. Pero kailangan para ito ay makonsider na last will, dapat ito ay iyong pinirmahan at nilagyan ng petsa. Maliban dun sa pagsulat, no, kailangan aprubahan din ng court para talagang masabi mong matibay at legally binding. Pero si Reka, meron daw nabasa sa notebook na hindi matatawaran ng anumang halaga. Hayaan daw namin na makapag-relax yung aming ina. Dahil daw sa haba ng panahon ng pag-aalaga ni mama sa kanya, maging mabuti kami sa aming mga asawa dahil yan lang ang makakasama namin habang buhay. Huwag daw namin pababayaan yung negosyong iniwan niya, yung mga niyugan na naipundar niya. Papa, kung baka sakali narinig mo ako sa heaven, tinaguyod mo kaming magkapatid. Salamat sa lahat ng sakripisyo ninyo. Napakahirap na wala ka na. Hanggang ngayon talaga sobrang sakit. Hindi nga namin alam paano kami magsisimula nang wala ka. Sanay po ako na lagi siya nasa tabi ko, may kakwentuhan ako. Sobrang sakit po. Hanggang ngayon po. Lahat tayo may mga mahal sa buhay na ngayong bagong taon hindi na natin kapiling. Pero nag-iwan naman sa atin ng mga gintong alaala. Salamat sa lahat-lahat. Hindi ka namin makakalimutan. Mananatili ka sa puso at isip namin. Hindi mawawala.